alam naman nating lahat na Iranon is the very last tribe actually na nag-join ng Hiyas sa Kadayawan. So, since nag-join kami, never pa kami nanalo ng crown actually. So, medyo pressure din sa Parga actually. Every year, naghahanap sila ng mga candidate kasi gusto nila manalo. And for this year, actually nung interview ko, nung nagsiscreening sila kung sino mag-represent sa tribe namin, tinanong ako, bakit gusto ko mag-join sa Hiyas? Which is, sabi ko nga, ever since na sumali ang Iranon sa Hiyas, never pa talaga kami nagkaroon ng kahit isang crown. Never kami nasali sa top 3. So, this year, or this Hiyas sa Kadayawan, kung papalarin, sana, kahit masali man lang sa top 3, gusto ko na, kasi gusto ko manalo, or pumasok sa top 3 yung Iranon, kasi gusto ko mas makilala pa ng mga Dabawenyo, hindi lang ng Dabawenyo, kundi lahat ng Pilipino, ang tribe ng Iranon. Kasi actually, kung tutuusin, ang Iranon isa rin siya sa mga hindi masyadong kilalang tribe sa Davao City. And pag tinatanong, uy, saan ka galing na tribe? Pag sinabi kong Iranon, sabi nila, ano yun? And I have to explain pa. Gusto ko umabot yung time na pag tinanong ako, anong tribe ka? Gusto ko na pag tinanong ako at sumagot ako ng Iranon, hindi ko na kailangan mag-explain kasi lahat ay magiging aware or lahat ay may kaalaman na or alam na nila kung ano ba ang Iranon. Yan lamang. Salamat. Okay. So, nganong kaganman, mobalik ko kung saan ako ang purpose nganong nag-join gyud kog Hiyas. So, nag-join kog Hiyas tungod kay hugot gyud siya sa ako tungod kay nidako ko sa komunidad na open ang tanan. Pero sama sa same sa Iranon, pag ipangutan-on ko unsa imuhang tribo ay moro di ay ka kung ako ang itubag kay kagan ko wala gyud kanang wala gyud tubag na kagan di ay ka kundi ang perming tubag unsa nang kagan naa di ay kagan naa di ay mo. So nganong kagan man tungod kay gusto na ko i-implement na sa 11 or sa Davao City naa ang Kagan, part ang Kagan sa 11 ethno-linguistic tribes. And isa sa mga struggle namo as Kagan tungod kay wala gyud kaayo ni true identity. So karon ipahibalo na ko sa tanan. Usa kini sa ako ang garbo. Kini ako ang suot para makabalo mong tanan kaning tribal design kini kay Barabunti. Isa ni sa tribal design sa Kagan. Kani isa sa tribal pattern sa Kagan. O kani ako ang suot, di ba kasagaran mo iyong takdas sa Kagan, oy naka-gatong na siya or green ang iyang suot. Or most commonly, oy naka-yellow na siya basta Kagan. Pero karon kani ako ang suot, kini ang ginatawag sa amoa na kurit. Mao ni siya ang kurit which is orange. So kana pa lang gusto na ko makabalo mo na ang Kagan naagid ni true identity. Dili lang mi part sa Moro, dili lang mi part sa 11 ethno-linguistic tribes, but naagid mi kultura. O kani karon usa ka garbo para sa ako kung kami ang modaog o ako ang mahimong next Hiyas sa Kadayawan. Daghang salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. So, bakit nga ba ako ang dapat manalo ng Hiyas sa Kadayawan at bakit ang aming tribo ang manalo? Una-una sa lahat, nag-join ako ng Hiyas sa Kadayawan kasi maraming mga tao ang nakakakita ng potential ko. Hindi ko alam kung pwede ko bang sabihin to, pero kaibigan ko yung first runner-up last year, si Johanna Sultan. And then, siya po yung isang tao na nagsasabi na dapat sumali ka kasi magaling ka. Hindi niya po alam na meron nang nagre-reach out sa akin. So, isa po akong mahiyain. Takot na takot po ako sa maraming tao. Pero, huwag niyo lang po
sapagkat nawawala pa yung kaba ko at hiya ko kapag may hawak ng mic. Isa sa rason kung bakit pinagpatuloy ko pa rin sumali ng hiya sa Kadayawan dahil hindi lamang isang tao nakakita ng potensyal ko kundi maraming pang iba. At gusto kong patunayan sa buong Davao City na ang Maguindanaoan ay hindi lamang mayaman sa kultura, sapagkat kami ay sama-samang naninirahan ng payapa at masaya. At gusto kong ipakita sa ating komunidad na kapag kami ang nanalo ng hiya sa Kadayawan ay maipapangako namin na hindi lang namin or paglilingkuran ng aming sariling tribo, kundi paglilingkuran rin namin kayo. Yun naman. Salamat. Diri good side sa Kuandol sa Forever Mosto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forever Ang Maranao ay kilala ng Forever lahat. Mosto. Alam ng lahat na ang Maranao ay isang Muslim, meron sa Davao, sa iba't ibang lugar. Pero kilala sila Day na lang na. bilang terorista. Ito ay something na gusto kong i-change. Kasi hindi lang ho kami, ang kasalanan ko ng isa ay hindi kasalanan ng aming tribo. Nandito ho ako, not as Muslim Malimpaw, kasi nandito ho ako as representing ng tribo ko. Kasi gusto ko pong patunayan na mas marami po kaming mas marami pa po kaming maibabahagi sa komunidad natin. Gusto ko pong sa way ng advocacy ako, which is ang mga kabataan po. Gusto ko pong magsimula sa kanila, naturuan sila kung paano natin ma-appreciate ang isa't isa. Kasi sa kanila kasi magsisimula ang lahat. Kung maiintindihan nila na, nandito ang mga Maranao, nandito ang mga Kagan, nandito ang mga Klata, nandito sila kasi Dabawenyo sila. Dabawenyo sila. Hindi dahil nandito sila kasi baka gusto nila mag-business. O di kaya gusto nila ng man dito sa komunidad. No. Gusto ko pong masabi ng lahat na ang Maranao ay hindi masasama. At yun ay ang aking purpose po ng ng pag-join sa Hiyas sa Kadayawan. Yun lamang po. Maraming salamat. Mayong adlaw kaninyong tanan. Unang-una jud kaayo sasama kami jud ang isa sa mga tribo na dili kayo kaila sa uban. Kung ako magpangutan-on po, Muslim di ba ka? O Muslim ko. Sa tribo ba sing tausog ka? Ay dili, sama ko. Mangutana sila. Sama na sila. Dahil one time gimak pa ko na badyaw daw ko. O tinuod badyaw mi. Sama badyaw. Kapuyong sa may dagat. Gakuha ra jud mig shell, mao ra namong paminabuhi. Kuan isda ra og pearls. Mao na kami ang pinaka-pobre na tribo among sa mga Bangsamoro tribes. Dili jud na mo afford na magkabunuod jud ng mga luxurious na mga damit. Never been had gold earrings man before sa among tribo. We're always wearing pearls lang jud and even strings lang. Karon bago ko ni aplan hiyas, first of all kay damgo dyan ako sa una. Bata pa lang ko, gatanaw na ko hiyas. Kauban ako kong mama. May one time, si mama sa ako, na, gusto na kong himog hiyas. Ako nga naman, ma. Gusto na lang ma-representan mo atong tribo. Kaya atong tribo, di rin rin kayo permit di manalo. Kay gamay na dyan, kay gamay ng population na to diri sa Davao City. Maila ra, magamay ra, maihap ra dyan na sila. Ako, ay kabala ka kay puhon, kumudako na ko, mudalagan na ko, tagaan dyan ko, opportunity ni Allah Ta'ala na may mo dyan kong hiyas. Karon na yung mo dyan kong hiyas, randomly lang ko kaayo kay nara dyan ko sa balay ato, tingala ko, dayon din si mama, si tita na, Dayang, ikaw na daw yung hiyas yung bangsa sama. Ko, ha? Ako nang hiyas sa bangsa sama? O, pinakita ka nila sa magsaysay. Tuo ko, ato ko dito, nga ipa-screening pa ko dito, ipa-ila-ila pa ko sa akong deputy mayor niya, ana siya sa kuha ikaw na po din ang hiyas sa bangsasama. Naman dyan isa ka bangsasama na po na representative, pero wala dyan siya nisugod. So, nawadan sila hope ang sama,
Kung na sila kandidata, nangita dyan sila mismong asa sa ilang pa dito, sa lang inusa pa na sila sa likos. Wala dyan. Oh? Sorry. Ato, wala dyan nila nakita pa, ugang kasama na tribe. May nalang nakita ko dito sa Magsaysay. Siya mauna lang ni atong imong hiyas since na man siya capabilities na may imong mag-story din sa tubangan, magpresenta sa atong tribo. Kay kami luoy jud kayo mi kay dili lang jud kay mi mailhan sa uban mga Bangsamoro tribes. Gamay jud ang tingin nila sa mua ginamak ka jud mi. Karon magpresenta ko sa akong tribo kay gusto na kay pakita sa tanan akong kultura ug akong tradisyon. Mao lang jud to, salamat. So, pila na katuig ang nilabay since nakuha na mo ang crown sa Hiyas sa Kadayawan. And inshallah, this karong tuiga na makuha na mo o ihatag sa amo ang crown sa Hiyas sa Kadayawan. And isa sa mga rason nga nung gusto ko na karong tuiga kami ang madao. Aside sa para ma-push na ko ang advocacy, isa po sa reason ana kay gusto ko maging ehemplo sa among katribo, especially sa mga babae nga dili kaayo ga-wear og hijab. So, actually, tong gipost na ang among official photo, daghan ang na-shock nganong ni-apil ko. Ana sila, hala Muslim day ka, hala nganong ni-apil ka nga dili makaga-wear og hijab. So, with this, gusto na ko maging example sa akong mga katribo mga babae na maski dili ka ga-wear og hijab as long as knowledgeable enough ka sa culture and it's not too late na maging knowledgeable enough sa atong culture and even though dili kami nag-wear ng don't be shy to wear our cultural attire kay mao ni ang nag-symbolize sa amo ang tribes. That would be all. Thank you.